Si Jesus ay hinubaran at ipinako sa krus. Nang sinasamba at pinupuri ka namin, O Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan ng banal na krus ay sinagip mo ang mundo. Iaalay natin ang ikasyam na istasyon ng krus para sa mga taong mapaghangad sa kapangyarihan at sa kaginhawahan. Ang mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangangahulugang puok ng bungo, pinigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng abdo. Ngunit nang matikman niya ito ay hindi ininom. Nang ipinako siya sa krus at saka pinaghati-hatian ang kanyang damit sa pamamagitan ng palabunutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pagnililay. Nais ng tao na siya ay igagalang ng lahat. Gumagawa siya ng paraan upang siya ay makita na maganda o mukhang kagalang-galang. At tumitingin siya sa panlabas na anyo ng iba. Kung mayroon ba o wala, kung may sinasabi ba o wala. Ngayon ay tignan naman natin si Jesus. Ang katawan niya ay sugatan, ang buong katawan niya ay duguan. Hindi maganda ang kanyang kaanyuan, subalit nag-aalay siya ng kanyang buhay para sa lahat ng tao. Alin ang ating pipiliing huwaran? Panalangin. Panginoon, Ikaw ay hinubaran ng iyong mga kaaway. Ikaw ay hindi lamang hinubaran ng damit, kundi pati na ang dangal. Tiniis mo ito dahil sa pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami, Panginoon, na hubarin namin ang ugaling mapagkunwari at pagnanasang magsamantala sa kahinaan ng iba. Bihisan mo kami ng aral mo upang makapag-alay rin kami ng buhay alang-alang sa kapwa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Patawad, Panginoon, patawad. Patawad, Panginoon, patawad. Ang ikasampung istasyon ng krus, ang pinatawad at pinagpalang magnanakaw. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Panginoong Hesukristo. Ialay natin ang ikasampung istasyon ng krus para sa mga kabataang napabayaan ng mga magulang at naligaw ng landas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami." Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw ay pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginagawang masama." At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon day, isasama kita sa paraiso." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagninilay. Bakit kaya sa isang pagkakamali ng tao ay nakakalimutan ng ang 10 kabutihang kanyang nagawa? Kung minsan kasi ang ating pananaw sa tao ay nakakahuna. Palagi nating inuungkat ang kanyang nakaraan. Bakit natin kinaliligtaang bagitin ang mga magaganda at mga kulay na pagsasamahan? Tingnan natin ang ating Panginoon. Kinakalimutan niya ang ating madilim na kahapon at pinapatawad niya ang lahat nating mga kasalanan.
Patuloy siyang nagtitiwala sa ating kabutihan. Ang Panginoon ng ating dakilang huwaran. Panalangin. Panginoon, isang patak lamang ng banal mong dugo ay sapat na upang kami ay maligtas. Subalit, tinanggap mo ang mga pahirap sa iyo ng mga walang paniniwala sa iyo. Isang inding paghamak na ikaw ay ipako sa gitna ng dalawang magnanakaw. Dinagdagan pa ito ng pangungutya, pagtuya at panunukso. Hindi sila nagtagumpay na pagalitin ka, bagkus ay tiningnan mo sila ng iyong tingin na puno ng pagpapatawad at pagmamahal. Hindi kami nawawala ng pag-asa na masusuklian namin ang iyong pagmamahal. Tulad ng magnanakaw na iyong pinagpala, dahil nagsisisi siya sa kanyang mga kasalanan, nagsisisi rin kami sa pagbibigay ng dalamhati sa iyo. Tulungan mo kami magbalik loob at maglaan ka sa amin ng lugar sa paraiso. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Patawad, Panginoon, patawad. Okay, trivia lang po. Tingnan niyo itong picture ng Last Supper. Diba? Katulad nung kay Da Vinci. Pero alam niyo po ba sa pag-aaral, first century Palestine, sa panahon nila Jesus, ang Passover meal hindi ganyan ang itsura. Ang itsura ay parang U. Kasi na may Greek culture na sila. Kasi pag sinabi mo sa Greek culture, pag kumakain sila at nagtuturoan, sila ay nakasandig. Yung para si Cleopatra. Right? Ibig sabihin, habang kumakain sila, nagkwekwentuhan, nakasandig. Kaya ang tawag sa dining room ng mga Grego ay triclinium. Ibig sabihin, nakasandig yung tatlo. Okay? Pero, itong picture na ganito ng Last Supper ay Renaissance na po yan kay Leonardo da Vinci. Okay? So, kailangan maintindihan mo, during Renaissance art, ang picture ng matured na lalaki ay may bigote. Kasi ibig sabihin, pag nag-mature ka, may bigote at ikaw ay may balbas. Yun yung expectation. At ang picture ng hindi pa nagbibinata ay lalaking mukhang babae. Kaya nga, pag tinignan mo yung mga Last Supper na tinulad nila kay Da Vinci, eto, mukhang babae siya. Yan si San Juan. Yung isang matandang kalbo doon, most likely yun yung picture ni Peter. Asaan dyan si Judas? Nakita nyo? Nasaan? Ayun, kasi siya yung may hawak ng pera. Diba? So these are representation. O dahil kapag hindi ka nag-aral, hindi mo naintindihan yun. Merong author noon na sumikat, si Dan Brown. Ano sabi nga? Hindi yan si San Juan, yan si Maria Magdalena. Kasi mukha siya babae. So importante po lagi ang pag-aaral. Kasi pag hindi ka natural, hindi mo naintindihan na ganun ang portrayal nila. Okay? Akala mo nga ay totoo, si Jesus ay may asawa at yan si Maria Magdalena. Isa pa po. 1, 2, 3. Last one. Okay na
subscribe.